krus na pula, kilala sa lahat ng sulok ng mundo. Simbolo ng walang kinikilalang paglilingkod sa lahat ng tao, anuman ang kulay ng balat at paniniwala. Sa taong ito ay pinagdiriwang ng Red Cross ang kanyang ika-150 anibersaryo ng pagkakatatag. Si Xiao Chua para sa mga detalye sa Xiao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! Alay ang episode na ito sa inyo ng Bahay Saliksikan ng Bulacan na nakabase sa Bulacan State University na pinamunuan ni Dr. Agnes Crisostomo at ng kanilang research fellow na si Ian Christopher Alfonso. 150 years ago, noong nakarang buwan, February 17, 1863, itinatag ang unang krus na pula o Red Cross sa Geneva, Switzerland ng isang abogadong si Gustave Moynier. Naging inspirasyon niya ang isang aklat na kanyang nabasa na isinulat ng Pranses na si Jean-Henri Dunant na A Memory of Solferino, kung saan sa isang labanan sa Italia, nakita niya ang 40,000 mga sundalo sa dalawang panig ng naglalaban ng Austrian at Italiano ang namamatay at nasusugatan na hindi man lamang nabibigyan ng tamang atensyon. Si Dunant mismo ay nanatili sa Solferino upang tulungan ang mga sugatan. Ngayon, isa na itong malaking umbrella organization na nangangalaga sa may sakit na tinatawag na International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Sa Pilipinas, maging sa Katipunan, wala mang Red Cross. Ang mga kababaihan naman ng himagsikan ay tila nagsilbi ng kaparehong pag-aalaga ng mga may sakit sa digmaan tulad ni Gregoria de Jesus, Tandang Sora, Josephine Bracken, mga kapatid ni Rizal na si Josefa at Trining at Texon na itinuturing na ina ng Red Cross sa Pilipinas. Ang mga Espanyol ay nagkaroon din dito sa Pilipinas ng Cruz Roja Española noong himagsikan ng 1898. Sa kanila ay pinaubaya ng pamahalaan ni Emilio Aguinaldo ang mga POW ng mga Espanyol upang makabalik ang mga ito ng ligtas sa Espanya. Inaprubahan ni Aguinaldo ang pagkakaroon ng sariling Red Cross ng unang republika noong February 17, 1899 sa parehong araw na itinatag ang unang Red Cross sa Geneva at tinawag ito na Asociación de Damas de la Cruz Roja en Filipinas. Mga kababaihan ang mga kasapi nito na pinangungunahan noon ni Doña Hilaria Aguinaldo y del Rosario, asawa ng Pangulo. Kung maaalala natin ang mga kabataang babaeng taga Malolos na sinulatan ni Jose Rizal 124 years ago nung nakaraan din buwan, February 22, 1889, dahil sa katapangan na humiling sa Gobernador General na magbukas ng isang paaralan para sa wikang Espanyol. Sila ang isa sa mga unang aktibong mga kasapi ng organisasyong ito. Marami sa mga babaeng kasapi ng Cruz Roja ay may mga asawa, kapatid, anak, pamangkin, nobya at apo ng mga sundalo ng hukbong mapanghimagsik. Marami rin sa mga ito ay mga prominente mga babae at mga babaeng nais lang talagang tumulong. Noong 1905, dinala ng mga Amerikano ang American Red Cross sa pamamagitan ni Gobernador General William Howard Taft. At noong 1946, nang tayo ay isang nagsasariling republika na, binuo ang Philippine National Red Cross sa ilalim ni Dr. Horacio Yanzon na pagdating ng panahon ay pinaikli upang maging Philippine Red Cross. Hanggang ngayon, sa mga lugar na dinadaanan ng digmaan at sakuna, naroon ng mga Pilipinong Red Cross na nagpapakita na hindi lamang tayo may mga dugong bayani, kaisa din natin ang sangkatauhan. Together with humanity. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.